Magandang umaga sa ating pagpapatuloy ng ating activity for today. Allow me to just read a passage sa scripture mula sa Ephesians chapter 5 verses 29 hanggang verse 32. Let no unwelcome word proceed from your mouth, but only such a word that is as good for edification, according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. May the Lord bless the reading of His Word. Now, dito natin makikita napakaganda yung ating nabasang paalaala sa atin ng ating Panginoon. Una sa lahat, ang sabi nga dito, kinakailangan walang unwholesome. Ibig sabihin nun, mga salita na hindi kaaya-aya, no? At yung sasabihin natin ay nakakatulong sa ating kapwa. Lalo na't higit ito ay nagbibigay ng nakakaano po, it's a grace that we give to those who hear. At wag po nating i-grieve ang Holy Spirit na kung saan ay tayo ay nakasilyado na sa Kanya, walang bitterness, walang sama ng loob, walang galit, ano? Walang paninira ng kapwa, walang malisya, ika nga. At ang napakaganda na nakita natin sa huling talata, we have to be kind to one another. No, ibig sabihin nun tayo ay maging mabuti sa ating kapwa, nagpapatawad, katulad ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoong Hesus. Yan, very beautiful, no? Kaya yung 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 ating example ng ganitong uri ng pagkakaroon ng relasyon ay hindi galing sa kalakasan ng tao. We could never do this alone. We talagang ano sa totoo lang sabi nga ng iba if we follow Christ, no, we would never be able to do it according to what he wants of us unless we allow God to do His work in us, allow the Holy Spirit to work in our lives, no? Para magawa natin yung kanya naisin. Kasi ako, ganun din ako eh. Nung naalala ko nung isang araw, meron po kaming activity dito sa amin sa CCF Jensen. At katatapos lang namin nung isang ano po namin, isa pong parang assembly na ginawa po namin ng mga volunteers. Ngayon, kabahagi ng aming trabaho, ako bilang isa sa mga volunteer ng aming pong gawain, kami po yung part po ng hosting team. So we meaning to say kapag bago magkakaroon ng fellowship, ng pagsamba, kami nag-arrange ng mga chairs. At that time, uh, nung nag-arrange ako ng chairs, inaantay ko yung mga kasama ko, wala sila. Ako lang nag-iisa. So sabi ko, ano ba to? Parang I was about to grumble. I was about to complain. Sabi ko, nasaan yung mga kasamahan ko? Bakit ako lang yung nag-iisa? Pull out ng mga chairs at yun, ina-arrange yung mga upuan, things like those. When I was about to complain, the Lord talked to me in my heart. Sabi niya, anak, ayan ka na naman. Nagrereklamo ka na naman. Kaya sabi ko, Lord, pasensya na po. Sorry po, Panginoon. Kasi kapag kaganon po kasi, 'di ba? Minsan tinitingnan natin sarili natin, mukhang nakakawawa na tayo di ba? Pagod na ako at that time. Physically po exhausted na ako kasi maghapon yung activity namin. And then wala po akong kasama, no? Pero the enemy is very quick to put what? To put negative o yung mali sa puso natin, no? Agad nagbubulong-bulong na siya. Sabi niya, "O yan, Eugenio, ikaw lang mag-isa diyan. O mukha kang kawawa." Pero ngayon nga ako yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi nung na-remind nga niya ako, anak, alam mo, hindi mo yan ginagawa sa tao. Ang yung ginagawa mo, ginagawa mo yan para sa akin. Ayan, no? Kaya pagka narinig na natin po yun, ako personal, na-rebuke ako ron eh. Sabi ko, oo nga Lord, I am not doing what I'm doing for people, but I am doing what I'm doing because I love you. No?
Pero pag usisain natin na maigi, hindi naman tayo unang namahal sa Diyos eh. Alam niyo ba 'yon? No, hindi tayo una nagmahal sa Diyos. Imposible nating mamahalin ng Diyos. Oo, sabihin ko sa inyo, no, nung bago pa ako naging mananampalataya, talagang, 'di ba? Sa iba sa inyo nakarinig na aking testimony, talagang napaka makasarili ko, no? Tapos basta grabe talamak yung buhay na ginagawa ko. Talagang hindi kaaya-aya sa Diyos. Pero I realized that God loves me. Yun yun eh. Yung naramdaman ko na mahal ako ng Panginoon at binago ako ng Diyos. Not because of who I am, not because of what I have done for Him, but because of what Christ has done for me on the cross 2,000 years ago. Sa lahat sa atin, 2,000 years ago, Christ died for our sins. No, tayo po'y pinatawad niya po. Namatay siya para sa ating kasalanan. At doon ora mismo po, nandoon na po yung kanyang kapatawaran sa ating kasalanan. All we have to do is accept that forgiveness that comes from God. Ayun po yun. Kaya yun po dahilan kung bakit nga, sabi ko nga, Lord, salamat. Salamat, Panginoon, sapagkat naranasan ko ang iyong walang mali na pagmamahal na Panginoon, hindi ko na po kayo ipagpapalit kahit anong bagay sa mundo, no? Kahit na even right now, sabi ko nga, ako up to now I'm already what? I'm already a senior citizen, no? But I'm still single. Pero sabi ko, Lord, kahit na po ako ibinata all the rest of my life, I will not care anymore for as long as I have you. Yun po yun eh, no? Yun po yun eh. Yun po yung sinasabi po natin na kasapatan po ng ating Panginoon. He is more than enough. He is more than enough. His love is more than enough. Harinawa, yun din ang ating maging prayer sa ating puso na we will find God in our own, in a special way in our hearts, and then He will transform us and make us realize that God is more than enough. God is more than enough. Pero ang sabi po ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin mo lang yung Panginoon at lahat ng kailanganin mo ipagkakaloob ng ating Panginoon. Ayan po, higit pa sa ating inaasahan. That is who our God is. Tayo'y manalangin. Dakilang Panginoon, salamat po sa inyo pong kabutihan, sa iyo pong katapatan, Amang Banal. Salamat po sa inyong pag-alan yung bugtong na anak na si Kristo na naging kabayaran po ng aming pong kasalanan. Panginoon, patuloy kami po ay nagpapasakop sa inyo. Panginoon, binubuksan namin aming puso at hinahayaan namin na si Jesus ang maghari po sa aming pong buhay. Maraming salamat, patuloy na sa namin ibinabalik ang lahat naming papuri at pasasalamat. And oh God, as we continue on with our lesson for today, open our hearts and our minds, Lord, that may each and every one who listens, oh God, to this lecture, Panginoon, tunay nga tumimo sa puso ng bawat isa ang mga mahalagang aralin na may kinalaman po sa DOS Massage Licensure Examinations. Father, we bring back all the grace, all the glory, all our thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, tuloy tayo ngayon. And then, like what we have said, I am about to give you a long quiz. Pero when I look at our notes, sabi ko nga, magandang tapusin na lang muna natin yung ating aralin. And then pagkatapos noon, by next week, Monday next week, we will have our second unit test. Ayan. And ilang items ang gusto nyong natin for a unit test? Okay na sa inyo 50 items? Opo, sir. Yes, 50 po. sir. Okay na po yung 50. Oh, sige. Alam ko naman excited na po kayo eh. Basta yun lang po ang ating ang hindi we will not only be covering yung ating natalakay sa DOH, yung kamakailan na unit, no, the unit on the massage practice, but a little also of what we have discussed doon sa mga unang bahagi po ng ating pong pag-aaral, yung sa unit 1, which is the fundamental concepts of massage therapy. So, ano lang to, kumbaga parang refresher na rin po sa inyo, and then tingnan natin kung ano po yung mga salient features ng mga bagay patungkol sa ating mga natalakay. Okay? So, meron ba kayong clarification for those, by the way? I think punuan na po yung ating mayroon tayong 5 manual na nasa Manila, and
Ay, marami-rami na sa inyo nag-commit na papaano na po pa-deliver at pick upin niyo po yung mga manual. But the others, wait na lang po kayo kasi I have already contacted UP Diliman. Sabi ko po kung ano po i-rush na po nila ang delivery ng mga manual and then para we will send out the rest to you. Still, by next week after our exam, our unit test, ang ating pag-uusapan is para lang meron kayong idea, is doon na tayo tutungo sa massage application. Ayan. No, yung ano ibig sabihin ng massage application? Ito na yung patungkol doon sa kung ano yung mga five basic strokes, yung effleurage, petrissage, friction, yan, taputment, yan. Yun yung ano natin, no? Sa aspeto lang muna tayo ng theoretical side. Wala muna tayo doon sa hands-on, but we will be talking on what are the five basic strokes, ano yung kanyang rationale, ano yung kanyang mga variations, variations, and then a little on how you perform, no? Pakita natin yan, madali naman natin gawin yan kahit na online. And then ayun, the three stages of massage, siguro, ano na natin, no? Pasadahan na rin natin ng konti, no? Kung ano po yung gagawin doon sa pre-massage, anong gagawin sa massage proper, and then the post-massage. So, technically, this is about the part na po ng inyong paghanda natin sa inyong oral and practical examination. Ayun po. So tuloy na po tayo. Kung unless you have anything to ask, mayroon ba kayong gusto mo nang linawin before we proceed with our topic for today? O, wala naman po. O, sige po, tutuloy na po tayo. There you are. Nakikita nyo na yung slide. AO 2010-0034, Section 1, Committee of Examiners for Massage Therapy, Part 3. Ayan. Kita nyo po to? Opo, sir. Okay. Tuloy tayo. So, unang bagay na mapapansin po natin, dito na po tayo sa bahagi po ng Certificate of Registration. This is how your Certificate of Registration looks like. No, ito po yung secret, ito yung kopya na to, kung mapapansin nyo sa baba, ito yung pirmado po ng Secretary of Health and then the chairperson ng komite. And of course, yung inyong dapat laging tandaan, once you have this is your pinaka-serial number, no? This is your license number. Ayan po. So this is how your certificate of registration looks like. All examinees who have passed the required examination shall be issued a certificate of registration duly signed by the chairperson of the committee and approved by the Secretary of Health. Kaya kung inyong mapapansin, yung inyong lisensya, medyo ano po to hindi lang po to comparable doon sa ating PRC, no? Ngunit mapapansin nyo na ang pumipirma po na inyong license o anyong Certificate of Registration or COR ay ang Secretary of Health. Ayan, no? I really don't know kasi nakalagay dito, it shall bear a recent picture and signature of the successful examinee na bulol. Ah, Iyan. Yung aming original, that was a long time ago. Mayroon po talagang picture, no? Sa gilid, nandyan po yung picture, andyan po, naka-dry seal po yung larawan na yon, no? Pero, hindi ko alam, no? Kasi dito ito yung mga pinaka-latest na to, and this was issued on, this, ano na to, year 2012, wala po yung picture, no? Nawala po yung picture.
Anyway, so ang mahalaga po ay nakalagay yung inyong pangalan and then you have the license and signed by the Secretary of Health. Okay? Oh, I'm going to get a and in the politics with my hair and you know. Now I'll put my lips in so I don't get a lip now. My Sorry for the interruption. From the date of issue, paid registration and miscellaneous fees shall be paid to the Department of Health. With regards to the release ng inyong COR, wala na po kayong babayaran. Ano po? Wala na po kayong babayaran. So medyo may kunting ano lang po, gap po itong provision na ito. And ito yung mahalaga na dapat niyong tandaan. Ang dami-dami nagkakaproblema po sa renewal. Ang sabi po rito sa section 4, item number 2, renewal of certificate of registration. A massage therapist shall apply for the renewal of the certificate of registration and miscellaneous fees for 3 years. He will do this on his or her birth month to any regional office. So ang titingnan po ng ang point of reference ng DOH para kung kailan po kayo magre-renew ng inyo pong massage license ay yung pangatlong birth month na kung saan ay na-issue po ang inyong COR. For example, ito ay 6, January, February, March, April, May, June. Okay, June siya. June 12. So mag-aabang po tayo, kung June, halimbawa, ito June 2012, 12, 13, 14, 15. Ibig sabihin po noon, ang kanyang expiration ng license ay June 2015. Kuha po ninyo? Kung ngayon po kayo makakakuha, so today is ano po ngayon? Today is February 21. So February of 2025, 2026, 2027, 2028. So that means February 2028, ibig sabihin po nun, umabot na kayo ng 3 years, that is the time you have to renew your DOH massage license. Ayan. Marami pong naging problema niyan kasi sa totoo lang, mabilis po yung takbo ng panahon. Kaya minsan nakakalimutan na nakakaligtaan natin. Kaya ang ginagawa ng DOH, kapag kayo ay umabot na po ng 2028, mayroon kayong grace period na 2 taon. That would mean you'll be given a grace period of 2 years. So that would mean 2028, 29, and 2030. Ang bilis, no? So, ibig sabihin po noon, within that time frame, i-renew nyo po yung inyong license. Saan po kayo magre-renew? Huwag na kayong pumunta sa DOH Central Office. Doon kayo tumungo sa inyong pinakamalapit na Regional Health Office. DOH Regional Health Office. Ayan po. Tandaan nyo po yan ha. Kasi yun nga po ang iba talagang maiyak-iyak na sila kasi yun nga, no? Pagka ano po, lumagpas na ng kaunti, pag lumagpas na ng mga 5 years, yun pa, medyo ano na yun, magkakaroon na ng kaunting problema. Lalo na pagka nasa Manila, yung Mimarupa, tsaka yung Calabarzon na DOH Regional Office, no, nandyan sa Cubao. Nabalitaan ko, napakahigpit po nila. Lumagpas ka lang ng konti, no? Lumagpas ka lang ng 5 years, hindi na nila kayo papayagan mag-renew. Why? Kasi invalid na ang inyong massage license. Ayun po. Tandaan niyo po 'yan ha. Dapat nakaano po kayo, naka-team brief po kayo regarding that. Yes, Barbie, you're raising your hand.
Sir, gusto ko lang tanungin kung galing kang Pangasinan from Luzon po. Saan po ang pinakamalapit na regional health office? Pangasinan. Pangasinan. Mimarupa kayo, no? Ano, Region 3 kayo. Region 3, di ba ang Pangasinan? Tama ba yon, Barbie? Kung Region 3, nandyan sa Pampanga yata yung inyong regional office. So doon po kayo pumunta. Huwag kayong pumunta sa Manila, no? Kasi sa Manila nandun po yung NCR, DOH NCR, DOH Mimarupa, tsaka DOH Calabarzon. Ayan. So yun po yung ano po ninyo. Kaya ngayon pa lang, medyo kabisaduhin nyo na po kung saan kayong region na pabilang at saan yung pinakamalapit po na DOH Regional Office. Kasi doon nyo po kukunin po yung inyong lisensya, awa ng Diyos, kung kayo pumasa, doon nyo po kukunin sa pinakamalapit na DOH Regional Office. Ayun. Okay, sir. Thank you po. Yes, okay. You're welcome, Barbie. Ano yung mga requirements para mag-renew? Ito po yung una sa lahat, kailangan nyo po ng health certificate. Yan. Again, kukunin nyo po sa pinakamalapit po or sa inyo pong pinakamalapit na government clinic or government hospital issued by a government physician. Current professional tax receipt. Ito po yung PTR. Ano po yung PTR? Ang PTR, ito po yung tax na babayaran ninyo bilang massage professional. Kaya nga PTR ang tawag po niyan. Okay? In some LGUs, hindi po nila binibigay ang PTR sa mga non-PRC. Tulad sa atin, no? Non-PRC po tayo sa massage. No? Pero kung kayo ay licensed teacher, then you are a PRC accredited. No? Pwede kayo magbayad. Pero po, sa masahe, there are some LGU na ang kanilang katawagan ng mga non-PRC or na hindi nagbabayad ng professional tax receipt ay ang ano po niyan, occupational tax receipt, no? So ito naman OTR. Ayan. Kaya pagka pumunta po kayo sa sa inyong munisipyo o sa inyong city hall at magbabayad po kayo ng inyong pong tax receipt, professional tax receipt at hindi po kayo pinansin, sabihin niyo na lang po, maaari po baka nandun po kami sa kategorya po ng occupational tax receipt or OTR. Ayan. So doon niyo po makukuha ito sa may ano po sa inyo pong city hall o sa inyo pong munisipyo. Ayan. Receipt as payments, a payment of registration and miscellaneous fees for 3 years in the amount prescribed by the Department of Health. Ito po, dito po kayo magbabayad sa DOH mismo at sa ngayon po, like in my case, kare-renew ko po, ang binayaran ko po ay nasa vicinity po ng 150 pesos for the renewal po. Ito po yung sa DOH. Maliban na lamang po kung kayo po ay lumagpas ng 3 years so may penalty po kayo, mayroong dagdag ng kaunti. But it is not quite prohibitive. No? Hindi masyado yung kataasan. Next, Certificate of Attendance to Continuing, ito na yung sinabi po natin, no, nasa ilalim po ng CMTE, no? Continuing Education, Training on Massage conducted by an accredited institution, association, or trainers. So in our case, ito po yung sa AUSA, yung ating pong 30 credit units na ini-issue ay under po yung sa pangalang PSIL, no? This is a Filipino version ng Shiatsu. Ayan po, kailangan po ninyo ng attendance of training. Ang tanong, sir, kasing tagal ba yan para ng training ng LMT? Hindi po. No, in fact, ang under the DOH, 3 days po ang maximum po na training for that. Pero since in our case we're doing the online, so we can shorten the period of training, the period of orientation that we do para po sa 30 credit units. Ayan. Ang lahat ng fees, wala kaming, well, ang kukolek ng school, like sa atin, meron po tayong standard po na rate, no? Ang standard rate po ng 30 credit units ay 3,200. Yun po yung standard rate. Pero since if you are a student that graduates with us,
then most often po nagbibigay tayo ng special discount for our students. No? So bumababa po siya, no, mula doon sa 3,000 bumababa po siya na significantly na na yung ating pong discount. Okay? And the signature of the regional health director concerned shall be affixed below. Yes, Colleen. Go ahead, Colleen. Tanong ko lang po, di ba every 5 years po ang renewal ng license? So, every time po na mag-renew kami, magte-take po kami ng so, ngari po, uh, after, di ba po, nakaka-renew namin, then another 5 years, magte-take po ulit kami nung parang 30 credit units. Ulitin ko, Colleen. Ang renewal every 3 years. 3 years. Opo. Oo. Yung fifth year, ano na yun? Sagad-sagad na yun, no? Pag lumagpas ka na nun, invalid na yung license mo. So grace period lang yung 2 taon. From the fourth year to the fifth year, grace period. Pero pag lumagpas na noon, wala na. Automatically, ano na yun, invalid na yung license natin. Ngayon, yung tanong mo about doon sa 30 units, every renewal, 30 units ng 30 units po yan. Okay po. Opo. So in our case, once you're done with the PCL, then we could do another one. No? Meron tayong isa, yung personality development, that's another 30 units. No? Pero like what we said, ang ating komite na nag-handle ng regarding sa accreditation ng 30 units, hindi naman sila masyadong mabusisi. So nag-i-interchange po yan. No? Minsan po ay PCL, minsan po ay yung personality development. Basta po, tuwing pupunta kayo ng regional office to renew your license, on the third year na inisyu sa inyo ng DOH, kailangan nyo may bitbit po kayo ng Certificate of Training, no, under doon sa 30 credit units. Ayan. So my point here is, wag na wag nyong pababayaan. No, wag na wag nyong isang tabi. Kasi pagka nakaligtaan nyo po, lalo na yung mga nag-abroad, no, yun yung problema natin eh. Pagka nag-oversea, nasa overseas, no, yun, nakakaligtaan yun. Pag uwi, siyempre, wala samahin mo yung renewal na yan eh. Unless kung magtatayo ka ng spa. Kasi walang mag-open ng spa sa buong Pilipinas na walang license. Hahanapan po kayo ng license. Ayun po yun. Either ikaw ang may license o yung mga tao mo may license. Kaya lang po, like kung pinalalahanan ng mga spa owners, don't be at the mercy of your therapist na anytime pwede yung umalis, pwede mag-abroad, pwede magtayo ng sariling spa, ikaw maiiwanan ka sa ere at pag nalaman ng local government na wala kang lisensya or no one among your staff is licensed, then may problema po kayo. Pwede kayong pasasara kasi walang may lisensya na nag-ooperate sa inyong spa. Sir, may Ayun. tanong. Yes, Ems, go ahead. Sir, meron po kasing yung license po ba, also parang maitutumbas niyo po ba o maihahalin tulad po ba sa TESDA certificate? Kasi yung pinanggalingan ko dating clinic Mm. ay puro TESDA certificate lang ang mga therapist. Pero, Mm. ayun nga, hindi yung may-ari, TESDA certificate lang. Pero, Opo. ayun, meron siyang clinic. Ayan. Okay. Sa totoong buhay, uh, ulitin natin, tulad ng sinabi natin, depende yan sa ating LGU, yung local government unit. Pero kung susundin natin yung PD 856, malinaw po yon. 1:30 o 1:50 yata yung sinabi niya na kailangan i-supervise ng isang LMT, ng isang license. Pero kung titingnan natin na maigi ang AO 2010-0034, there is a provision there that says no one is allowed to practice massage as a profession in the Philippines without holding a valid certificate of registration. Okay. So, depende na yan sa LGU kung ano yung kanilang i-implement. Kung ito ay PD 856, then yun, malinaw, walang mag-ooperate, hindi mag-ooperate yung spa pag walang may license. Ganon din sa atin pong AO 2010-0034. Now, the question is, yun nga, depende yan kung paano in-interpret ng LGU. Kasi may mga cases like in Davao, sa bawat spa, lahat ng mga manggagawa roon sa spa,
kailangan nila ng dalawa. Either, hindi lang either, both. Kailangan nila ng TESDA certificate in situ at kailangan din po nila ng DOS license. Ayun po yon. In some areas, in Jensan, yun, walang operation ng spa kung walang may license. Okay? But that doesn't mean na yung mga manggagawa walang training. So kailangan nila ng training, no? It's either coming from TESDA or coming from DOH. Ayun. So nasagot yung tanong mo, Ems? Yes, sir. Thank you. Opo. So yun lang po, no? Kaya yung mga ganun, pwedeng basta pag malinaw lang po sa local government na hindi pwede mag-operate na walang license, then pwede silang ipasara. Pwede silang ipasara. Okay. Yes, yes, Joseph. Do you have anything to ask? Wala naman. Sige, tuloy tayo. So, here we are. Tuloy tayo sa ating ito po yung natin, and then ito naman, ito yung sabihin ko sa inyo, napakahalaga na dapat nating malaman. Suspension of or revocation of the certificate of registration. Ano ba yung mga grounds? Kailan ba nasususpend yung lisensya? Kailangan ba na-revoke yung ating pong massage license? So here, unang makikita po natin, the committee or the regional health office concerned shall recommend to the Secretary of Health to reprimand. Pag sinabing reprimand, ano po yan, no? To call the attention of the erring, no? Yung mga nagkakamali ng mga massage therapists by suspension or revocation of license after due investigation on any of the following grounds. Now, remember, tulad ng sinabi natin kamakailan, ang complaint should always be accompanied by a sworn statement. Ayun po yon. Yun po yung pwedeng mag-progress sa komite na complaint. Now, once the complaint is found to be valid, titingnan po nila ano po yung mga posibleng grounds. Kung ang complaint ay number one, there was a conviction by a court of competent jurisdiction of any criminal offense involving uh, moral turpitude. Ano po yung mga halimbawa po? Bigamy, smuggling, rape, robbery, yung mga ganun. No? So, ibig sabihin may kinalaman po sa moralidad. No? Pagka mayroong ganong violation, there was already a conviction by the court, no, na ganon. So that means yung isang tao ay pwede pong mareklamo at matanggalan ng DOH ng lisensya based on this ground number one. Ground number two is insanity. Ano po yung insanity? At the time when at the time na kumukuha ng exam, okay naman, no? May medical clearance naman, no? That he or she is fit to take the DOH massage licensure examination. Kaya lang, habang tumatakbo yung panahon, it was found out na si Pedro, nagkaroon siya ng lucent, no? Nagkaroon na siya ng maluwag na tornilyo sa utak niya, and then nagkaroon na siya ng serious na mental illness. Halimbawa, probably, ito lang po, ano lang po to, hypothetical lang po na statement. Halimbawa, si Pedro, instead na magmasahe siya, gamit po yung oil, ang gamit niya na ay gasolina na. Ayun, kasi wala na siya hindi na siya, wala nang katinuan yung kanyang isipan, yung ganon. So that means, pwede siyang mawala ng lisensya, pwedeng ma-revoke yung license niya on the ground of insanity. Okay. Next naman po, ground of fraud in acquisition of the or renewal of the certificate of registration. Ano po yung fraud? Kapag dinaan po sa, yun po, mga fake na mga documents, no? Fraud 'yon, no, 'di ba? At sino ba nagbanggit sa inyo na kinuha niya yung yung kanyang mga documents doon sa Recto? Alam naman natin sa Recto lahat po 'yan kahit na Harvard diploma pwede nilang gayahin, ano? So that means kung nag-submit po kayo ng mga documents sa DOH and it was found out or somebody in the later uh, in the coming years would complain and say, "Hey, yung si Tampulano po, fraudulent po yung kanyang mga documents, yung kanyang diploma, yung kanyang birth certificate, yung clearance niya, puro po yung fraudulently, sandali, nawala na pala ako. Produced.
So yun po, pag may nag-complain, pwede po matanggalan po siya ng ng license kung if and when it was found out to be true. Gross negligence, ignorance, or incompetence in the practice of his or her occupation. What do you mean by gross negligence? Kapabayaan, no? Kapabayaan. Ignorance, hindi niya alam. Pero bilang massage therapist, 'di ba? Hindi pa pwede hindi natin alam yung ginagawa natin. Or incompetence, no? Kawalan ng kahusayan. Ayun po. Kasi po, yung kanyang pagkuha niya nung kumuha siya ng all practical examination, nadala niya siguro sa pambobola yung kanyang assessor. Kaya nabigyan siya ng passing rate ng assessor. Pero hindi talaga siya marunong magmasahe. Hindi talaga siya marunong gumawa ng pre-massage, no? At hindi niya alam paano gawin yung massage proper, lalo na yung post-massage. So pagka ganun po, napatunayan po under investigation ng DOH, under a complaint by someone, no, na sworn statement na ginawa, pwede po matanggalan ng lisensya ang isang individual na guilty of gross negligence, ignorance, or incompetence in the practice of the massage profession. That's the uh, about the yung trabaho bilang massage professional. Ang sumunod naman, addiction to alcoholic drinks and or prohibited drugs. Ayan. So, yung pagiging sugapa sa pag-iinom. Yan. Hindi po dito yung issue yung umiinom. Wala pong problema sa pag-iinom. Pero pag addicted na sa pag-inom, habang nagmamasahe, amoy alak na, no? Okay lang po kayo, ma'am. Ganyan, ganon. Ganon ang Tapos, hindi po ako lasing. Yung ganon. Tapos pagka tumutungga, dito na, pag ganon na, no? Hindi po ako lasing. Yung ganon. Nagmamasahe. Yon. Pwede siyang, pag napatunayan, pwede matanggalan po ng lisensya anyone who is proven na addicted na siya sa mga alcoholic drinks and prohibited drugs. Ayun po. Next is false or unethical advertisement and practice. Ano po yung halimbawa po ng false or unethical advertisement and practice? Ito po yung kunwari po, yung LMT ka na, tapos ang iyong calling card nilalagyan mo na po ng doktor, no, DR, yung ganon, doctor of so and so. Ano na po yun, false unethical advertisement na po yun. Or after naging LMT ka, gumagawa ka na ng mga signage at sinasabi mo, uh, Mr. So and so, ako ganyan ganyan ganyan, I can do anything. I could heal your diseases using my massage technique, things like those. So these are uh, when found to be unethical, pwede po yung maging ground, no? Kung ano mo yung gawain po natin na hindi po ayon po sa mga pamantayan po ng kagawaran ng pangkalusugan, yun po maging dahilan na pwedeng matanggalan po tayo ng ating pong lisensya. Physical incapacity which will impair the performance of duty as a massage therapist. So ano po yung mga physical incapacity na sinasabi? Kunwari, ang iyong kamay ay naputol, no? Ayan, nagkaroon ka ng trauma, nakunod sabi ng iba, no? Pagka may ganun po, hindi ka na makapag-perform na maayos sa iyong gawain bilang massage therapy, pwede po yan, either ma-revoke yung license mo,
most likely revocation na yan, ano, kasi hindi mo na kaya magmasahe. So that will be a ground na pwede matanggal ang iyo pong massage license. Ayan po. Ayan, nasabi na po natin kanina, failure to revalidate the certificate of registration for at least 5 years, no? So dito po sa statement na to, kasama na po yung 3 years and then yung grace period na 2 years. Kaya in total, 5 years po. Pag hindi nyo po na revalidate, hindi ka po nakapag-renew, lumagpas po ng 5 years, sorry to say, ang iyong license po ay invalid. And ito po yung medyo ano po na medyo ang tawag niyon, uh, open-ended, no? Na panghuli pong ground. Other analogous grounds affecting the occupation. So medyo hindi malinaw. Ano ba yung analogous? No? Pag sinabing analogous is yung similar, kapareho po, no? Na mga bagay-bagay na maari pong yun nga na may kinalaman sa ating pong profession bilang massage therapists. Okay. So I will not speculate on other things, pero po basta po may complaint at may mga kaakibat po siya ng mga proof, and then yun po ay diringgin po ng ating pong komite, ng Committee of Examiners for Massage Therapy, and then kung pag nakita po nila mayroon pong valid ground na ano po, kayo po itanggalan ng lisensya, then they would just do so. Ganun po yon. So ingat-ingat po tayo sa ating pong ginagawa sapagkat yung po at tulad sinabi po natin, the moment it reaches the committee, then you will have to face whatever it is that they will impose upon you. Ang Section 5, ito na yung sinabi natin kanina na ito na yon, no? Ito na yung mahalagang tingnan natin, no? Yung ating code of ethics, if you remember, these are set of guidelines. These are set of behavior na kailangan nating i-manifest bilang massage therapist. Pero dito po sa section 5, the practice of massage, ito na po yung talagang in detail na mga masasabi po nating prohibitions or mga sasabi nating dapat nating tingnan at dapat nating gawin o dapat nating iwasan. Una sa lahat, ang sabi po, licensed massage therapist shall practice massage in accordance with the following. Yan. Ito po yung mga dapat nating gawin. Ayan, nabanggit ko na po sa inyo, only persons holding a valid certificate of registration issued by the committee and approved by the Secretary of Health shall be authorized to practice massage as a profession in the Philippines. Sa buong Pilipinas, ayun. So, ang keyword po rito, holder ng Certificate of Registration qualified by the statement saying valid. No? So kahit na may hawak kang Certificate of Registration, kung ito po na-expired, that means invalid na po siya. Lalo na kung lumagpas na ng 5 taon. Ayan, no? So ito yung sinasabi ko nga na hindi masyadong nagkakaroon ng ngipin kasi po hindi po ito batas, no? Pero kung magkakaroon po tayo ng mga magigiting na mga mambabatas at titingnan nila itong mga bagay na to, and then yun po, i-impose po nila, kailangan lahat po nagmamasahe, may lisensya, then yan, this will hold water. But for now, this is just merely recommendatory. No? Lahat po nagmamasahe dapat meron pong valid certificate of registration. Kaya ang sumunod naman, qualified or practicing massage therapists are absolutely prohibited the use of doctor sign before or the letters after the name. No? So, comma, MD or doctor, blah, blah, blah. Hindi pwede po yon. Huwag na pong gagawin po yon. Lalo na po, pagka kayo po ay nag-advertise, yun po, nilalagay niyo po yung ganon. I think the reason why ginawa po ito kasi there is an instance na meron po tayong uh, short of acquaintance na yun po yung kanyang ginawa. Nung naging LMT po siya, naglagay na po siya ng doktor sa kanyang pangalan kasi ang assumption niya, licensed na siya at the same time siya ay isang naturopathy doctor, ND. No? Pero doctor na yon, yung ganon, no? Yun yung kanyang claim. So pinagbabawal po yun ng DOH. Okay? Pinagbabawal po yun ng DOH. Massage therapist,
shall not engage in any other occupation which may infect his or her hands and may likely transfer that disease to another person. Ano po yung halimbawa po niyan? Halimbawa po, kayo po ay licensed massage therapist at kayo din po ay naging licensed embalmer. Posible ba yon? Posible ba yung LMT ka rin at the same time licensed embalmer ka rin? Ano bang abbreviation ng embalmer? LE ba yon? Licensed embalmer. O parang ganon. Pwede ba yon? Pwede. Posible, sir. Posible, no? Yan, Pwede po, tamang pwede. sagot B. Pwede po. Kasi sa totoo lang, nagkakabiruan nga kami nung araw eh. Kasi tuwing may meeting po yung mga yung hanay po ng mga yung hanay po ng mga institution na accredited ng DOH sa massage. Ganun din po, kasabay din po namin yung mga hanay din po ng mga license or accredited ng DOH na mga embalming schools. Tama? Embalming schools bang tawag noon? Yung mga ano man tawag nila diyan? May iba silang katawagan diyan eh. Ba yun, basta nag-imbalsa mo. Nakalimutan ko lang. So, nung tinignan namin po yung module ng ng embalmer tsaka ng massage, almost similar. Yung kanyang anatomy, yung physiology niya, yung kanyang microbiology, pare-pareho po 'yun. Magkaiba lang probably doon na yun sa fundamental of the embalming kasi sa massage yun, di ba? And then the way things are being done, yung pagsusuture, yung pagtatahi, yung mga ganun-ganon. Pero kung titinan mo yung kanyang core competency doon sa side ng anatomy, physiology, microbiology, and pathology, pare-pareho po. Kaya po minsan yung biruan po namin eh. Pagkatapos natin maging LMT, bakit hindi na lang tayo maging embalmer? Ayun. Ayun. Well, it's all up to you. Pero sa practice, kapag ka ikaw ay nagmamasahe at the same time, nagtatrabaho ka sa isang sa isang funeral parlor as embalmer, I think there will be a problem there. No? Base po dito sa statement na ito. Kasi po, siyempre pag humihiwa-hiwa ka ng pasyente mong namatay sa sakit at kinagabihan pumunta ka sa iyong spot, nagmasahe ka ng client mo, no, na hinahanap-hanap yung hagod mo napakasarap. Ayun, may problema po 'yon. Okay? So it will be a ground, no? Pwede kang kasuhan kasi po yun nga dual profession na medyo contradictory yung ginagawa. Ang sumunod naman po, massage therapist shall not use or apply any substance any substance or preparations of any kind containing chemicals or materials that are detrimental to human health and hygiene in performing massage to anyone. Yan. Yes, Colleen? Colleen? With regards dun sa embalming, actually kasi, nagbabalak talaga din ako kasi kumuha ng embalming. So, Opo. hindi ko pag-decide. Now, for an example po na galing ako ng embalming, for ilang months ang dapat hintayin bago ako mag-apply ng massage para hindi maging ano yan. Kasi actually balak ko kasi talaga yan. Oo. Kasi, ito side comment lang ha. Bakit yung ibang kasamahan natin nagla-license na embalming? Kasi sa abroad, in demand po ang embalmer. Mataas po ang sweldo ng embalmer sa abroad. Kaya yun po yung naisipan ng iba, no? Pero tulad nung yung tanong mo, walang problema naman yun eh. Kung ma-exam ka ng LMT, pagkatapos noon, mag-training ka doon sa embalmer, I think parang pareho lang naman yung exam cycle eh, no? June tsaka December din ng mga embalmer. Oh, wag mo lang pagsabayin ngayon. Halimbawa, nag-aral ka ngayon ng LMT tapos nag-aral ka ng embalmer tapos mag-schedule ka ng exam ngayong June. Ay, hindi pwede 'yon. No, medyo magkakaroon ka ng conflict. Pero ang tingin ko niyan, medyo malayo yung yung gap nung dalawa. Kasi yung kung sino yung nagkakandak ng LMT evaluation, yun din po yung nagkakandak ng same I think I suppose no, yun din nagkakandak ng evaluation ng mga embalmer. Ayan. Okay, so walang problema po if you have two license. If you have both license ng LMT at license po ng embalmer. Ang prohibition lang po rito na napag-usapan natin kanina is yung at the time na nagpa-practice ka ng profession, sinasabay mo yung dalawa. Ayun po yung prohibition po doon, no? Pero kung LMT ka and then ang pinasukan mong
actual na profession ay embalming, walang problema nun. Basta wag ka lang magmamasahe pagkatapos ng duty mo as embalmer. Ayun po yun. Yun po yung sinasabi po ng provision na binasa natin kanina po. Nasagot ko yung tanong mo, Colleen? Yes po, sir. Thank you. Okay. Sige po. And ayun po, the next one is massage therapists shall comply with the standard and scientifically accepted procedure and techniques in performing massage to any person. Ayun po. Dito po papasok po yung issue natin doon sa mga gumagawa ng ES, no? Yan, extra service. Kasi po, hindi naman po yun yung standard and scientifically accepted procedure na masahe. Nakuha po natin. No, pwede po ito maging ground, no, para matanggalan ka ng lisensya kasi kung mayroong nag-attest na kayo po ay gumagawa ng ES, ayun, pwede ito maging ground, no? Itong basis kasi bakit ka nagpe-perform na masahe na hindi naman yung standard. Okay? Mag-side comment lang ako kasi meron tayong through the years, marami tayong na-encounter ng mga estudyante, yung mga iba, ganun. Meron tayong naging estudyante na, ewan ko lang kung familiar kayo dyan sa Quezon Avenue, yung Pegasus. Ayan. Yung mga taga Quezon City, alam niyo po kung ano pong sinasabi po natin. Ano po? Yung Pegasus na yan, meron tayong naging estudyante dyan minsan, no? Kasi po makikita mo yung kanilang signage sa labas. Ang ganda yun. Pero yun nga, pricey yung kanilang masahe kasi per hour nila is parang 3,000 mga ganun ganon. Anyway, what I'm saying here is, ayon sa estudyante natin na galing po dyan sa Pegasus, nung araw po yun ha, hindi yung ngayon. Baka mamaya i-complain po ako na nagpapakalat ako ng fake news. Nung araw po kasi, ewan ko lang if they're doing it still until now, nung araw na ang sabi sa akin, Sir, doon po sa amin, referring to their spa, doon po sa amin po, hindi po namin ginagamit pong kamay. No? Sabi ko, anong ginagamit nyo pag nagmamasahe? Ayun. Ang sabi sa amin, dibdib daw nila. Yung dibdib daw nila ang pinangmamasahe. Di ba? Ang saya-saya nun. Question, yan ba'y scientific na paraan ng pagmamasahe? It's not. No? Kaya, ayun. So, on that ground, pwede ka i-complain. Pero sino naman kayang kukuha ng picture sa'yo? Mahirap i-prove po. Pero yun lang po, essentially yun po sinasabi po ng DOH na yung masahing gagawin po natin ay ayon po sa inapprove po ng DOH at in-expect ng DOH na gagawin po natin sapagkat yan po ang dahilan at yan po ang basihan kung bakit ka nagkaroon po ng iyo pong massage license. Massage therapist shall possess an annual up-to-date certificate. Ayan. Ito po, depende na po yan sa LGU. May mga LGU po talagang hinahanapan na po ng health card. Health card po ito yung health certificate na sinasabi po dito at annual po. Okay? Kasama na po yon yung sinasabi diyan na yung may mga, yung iba kasi may mga STD screening pa yan no? That happens sa Quezon City. Yan. Medyo frustrating po mag-renew ng license sa Quezon City. Ewan ko lang sa ngayon pero nung time na kasagsagan na sa Manila operation, Manila operation tayo. Actually yung main natin nasa Quezon City din. Ayun nga po nakakapangilabot pag mag-renew ng license sa Quezon City. Bakit kamo? Una sa lahat, kapag ikaw ay mandatory po na pag renew ka ng iyong business permit, hahanapan ka po ng training certificate na kayo ay nag-undergo ng STD seminar. Ayan. Ang saya, no? Para bang may negative siya may negative connotation. Actually parang stigma na 'yun na sinasabi. Kasi ibig sabihin ba pag ikaw nagmamasahe, gumagawa ka na ng mga extra service. Kasi ganun yung implication po noon Kasi po yung nung ako po ay nagre-renew at ako po ay dumaan sa proseso po na required po ng City Health Office ng Quezon City na mag-undergo po ng STD seminar. Talagang katabi mo, ang mga kasama mo doon, ang sexy. No? Ibig sabihin, saan ba galing itong mga to? Yan. Okay?
So, walang problema yung kung mga sexy naman po yung mga katabi mo. Pero the point there is, halos lahat, halos lahat, probably around mga 90% na nandoon ay mga commercial sex workers. Ayun. Kung ikaw ay massage therapist, gusto mo mag-renew ng lisensya sa Quezon City, required kang dumaan sa ganon. Ah, ayun. Ewan ko lang kung paano yung interpret yung aking sinabi sa bagay na yun. So, medyo ano po, kaya ang ginagawa po namin, nung succeeding na po nagre-renew po ako, ah, ayun, pikit mata ka na lang kasi you need to comply, otherwise hindi ka mare-renew. Ayun po. I Kaya don't know if you. existing pa rin po ba ngayon yung mga ganong workers? Ma'am, sa ngayon, I do not know kasi nakailang taon na akong wala sa Manila. Nag-base tayo sa sa Gensan. I think it's still happening nowadays, no? Ganun pa rin naman 'yon. Para kasing nilump na nila po yung massage tsaka doon yung sa doon sa activity po ng mga commercial sex workers. Ayun po. I do not want to speculate more on that, pero yun po yung aking pong naranasan sa Quezon City. I do not know with Manila. Ang Manila parang hindi naman yata ganun. Dito lang sa Quezon City, kakaiba. Okay, tuloy po tayo. Massage therapists are not allowed to render services other than the proper standards o standard massage to client. O yun po, ito po another provision ng ating pong AO 2010-0034. Kailangan po, pag sinabi mo massage therapist, yung gagawin mo ay yung standard at proper na massage procedure. Ayan po. Massage therapists shall render no more than 8 hours of work supervision a day. This seems to be a little problematic, no? Uh, Malinaw po, 8 hours lang ang maximum na sinasabi po dito. Pero in practice, parang hindi, minsan umaabot ng uh, 12 hours, 14 hours in duty, no? Massage therapist po natin. So, I think ito naman po, I think, tingin ko lang po rito, ito ay yung mga regular employees. When you declare that employees they are regularly employed, then 8 hours po yung maximum. Pero depende yan pag sa arrangement with the management, no? Yan lang po yung parang idea lang po ng DOH at the time. Salary and compensation, ito din isang madugo na bahagi po ng medyo overtime na pala tayo. Ano po? Tuloy na natin, tapusin na natin. Ano po, okay lang sa inyo? Kasi mahalaga po yung mga pag-usapan na to. Yes, sir. Yes Okay. po, Okay lang po, sir. sir. Ano po ang salary po at compensation ng mga massage therapist? Yan. Ang sabi po rito, the minimum base pay of licensed massage therapist shall not be lower than the prescribed minimum wage by the Department of Labor. I do not know with Manila right now. Sa Quezon City, magkano ba ang daily minimum wage? 500, 600 per day. 645 po. 645? Yes So, po. yun po yung minimum wage, no? This is to enhance the general welfare, commitment to service, and professionalism of massage therapists who are working in massage clinics. Salaries of licensed massage therapists working in small massage parlors shall be in accordance with the number of clients per month as per agreement. So, dalawa po makikita po natin dito po sa provision na ito. Number one, yung nasa itaas na bahagi has something to do with big spa establishments na kung saan ay mga manggagawa po nila, dineclare nila na mga regular employees. However, subalit, datapwat, halos lahat ng spa, I think sa mga kasama natin dito ng mga spa operators, wala po silang ini-employ at dinideclare na employee. Okay? Ewan ko lang how you do it with your LGU, pero po, yun po, hindi po natin dinideclare na mga employee sila, kaya hindi po sila required na magkaroon po ng minimum wage at saka yung mga benefit. However, I have heard of some that does this, no? Talagang
ino-offer nila yung minimum wage, may mga government benefits sila. So it's all up for the spa establishment, no? Ang sa sumunod na bahagi, mapapansin po natin dito, ito po yung qualifier. Small massage clinics, small spa establishments. Ito yung small massage parlor na sinasabi, no? Depende na yan sa agreement between the employer and the massage therapist. Ito po yung commission basis. Ito yung sa ibabaw, ito po yung minimum wage, regular employees, ito naman po ay commission basis. Wherein this arrangement, hindi po pakikialaman ng management yung inyong mga tips. No? Kasi inyo na po yan. Inyo po yan. Okay. So yan lang po yung ano natin na ito po napakamasalimuot po niyan at saka marami pong issue tungkol dito po. Pero yun nga po, kung ako ang spa owner and then limited lang yung aking resources, hindi ko kakayanin na igawing minimum kasi 'di ba pag minimum whether or not meron kang output, yun yung babayaran mo talaga. Whereas kung client ano yan, commission based, depende yan sa iyong output. Ika nga piecemeal. Tuwing output mo, meron kang commission. Kung walang output, wala kang commission. Yun po yun. So again, ano po, hindi po mahigpit ang DOS regarding this, pero purely recommendatory lang naman po ito sa bahaging ito. Okay, so walang tanong dyan. Let's move on. Functions and responsibilities. I think we don't have to discuss this, pero yun lang po, ito na sinabi po natin, ang kabuuan po ng ating pong regional office, sila po magre-renew ng inyong massage license once it expires. And then sila din magre-report sa DOH Central Office regarding kung sino nag-renew ng license, things like those. Sorry. Ayun po. I think that is all about the AO 2010-0034 ng DOH. Ito po yung pinaka-ano po natin, ito po yung pinaka-Bible po natin sa ating magmamasahe sa ating profession bilang massage therapist. So do we have any clarification or anything you would like to ask about what we have just discussed? None, sir, first. Okay na po tayo. Are we good on here? Sige po. So kung wala na po, maraming salamat. In case lang na meron kayong gusto lang ihabol na question, you send it to me sa PM and I will try my best to answer the best I could. But suffice to say, ito na po yung mga bagay-bagay na dapat nating pakatandaan sa ating profession bilang mga massage therapists. At wag nating kalilimutan, unti-unti naghigpit na yung mga LGU sa atin, no? Sa ating po mga spa establishments. At maging handa lang po tayo at bilang mga LMT soon to be, wag natin pong kaligtaan na sundin po ang mga alituntunin po ng DOH sapagkat yan po ang maging ground. Kung sakasakali, meron tayong violation na matanggalan po tayo ng lisensya. But once we comply, once we follow all the directives coming from DOH, then we don't have any problem at all. So kung wala na pong tanong, maraming salamat and see you on Monday. Prepare for your first a second unit test. Again, hindi pa po ito graded pero meron na tayong Just inyo thought, sir, pong na we're going to, yung topic po natin is yung 5 basic stroke of massage. Yes, next week po, nasa ano na po tayo, pag-usapan na po natin yung 5 basic stroke manipulations, yung 3 stages of massage, yung ganon, how you do things. More on the practical side na po, yun na pong gagawin po natin by next week after your long quiz. So, probably we'll do that on Tuesday. Kasi Monday po, we will spend the whole time doing your test. We don't have much discussion on Monday. Okay, Alright. so yun lang po, marami. Yes, Ems. Salamat po, sir. Yun lang. Okay, sige. Salamat po. God bless. Arigato. Study well. God bless, And sir. for those enrolled sa ating pong spa management course, baka wala tayong klase tomorrow kasi may dental appointment ako. Baka hindi ko kakayanin, no, kasi halos lahat ng ngipin ko ay aayusin ng dentist. Baka wala tayong klase by
tomorrow sa ating pong spa management course. Maraming salamat. God bless. Arigato. Bye, Sir, sir. Ingat po. Bye. Thank you. God thank you bless. po. Thank you po.